Sa tag-araw sa aklat ni Joy Barrios. Upang gabayan tayo sa ating programa sa hapong ito, narito po si Ginoong Atong Araulio at Ginoong Noel Ferrer. Hello. Yan. Ayan, okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong malaking karangalan ang inyong maging MC o tagapagpadaloy ngayong hapon. Bago po ang lahat, nais po namin kilalanin ang pagdalo ng pambansang alagad ng sining para sa panitikan, si Professor Emeritus Virgilio S. Almario. With his signature hat, naka-blue siya ngayon. Yes. So kami po ang inyong mga MC, tulad ng aking nabanggit, ako po si Ato Maraulio. Ako po si Noel Ferrer na magiging tagapagdaloy niyo ngayong hapon. Nagsasama-sama ho tayo ngayong hapon dahil sa kaibigang nag-uugnay sa ating lahat. Ngayon gusto ko matanong, Atong, paano ka napapayag mag-MC dito? Alam niyo ba na isa sa mga una kong biyahe abroad, nagpunta kami ng Japan ng kapatid ko para sa isang triathlon competition. Okay. Noong panahon na yon, sobrang mahal pagpunta ng Japan. Ngayon, ang alam ko medyo mura kasi mahina yung yen. Okay. Pero nung time na yun, na nagpunta kami, alala ko, talagang taggutom dahil nagpunta kami sa isang restaurant para kumain ng lunch. May in-order kami na mukhang chicken meal na paghatian namin. Yung pala, drumstick lang pala yun, pero parang 500 pesos. Okay. Anyway, isang mahabang kwento para lang sabihin na si Tita Joy, O yun ha, underscore, Tita Joy. si Tita Joy ang nag-host sa amin nung panahon na nasa Japan pa siya. Kaya kami nag-survive doon. So talagang simulat sa pool ay grabe na yung suporta niya sa aming pamilya. So syempre hindi ko pwedeng palagpasin ang kanyang book launch, lalo na nandito sa Pilipinas. Yun nga eh, hindi na kailangan dumaan sa akin yung schedule na yun, pero may isang taong hindi ka makakahindi, di ba? Syempre, nanay ko. Sino So pa ba? parang, yun, nung nasabi, okay, ang pinakamainam paraan para mapa-oo si Atom ay yun sa nanay, parang to Christ through Mary yun, para so si Ma'am Carol yun. So, nakilala at nakasama natin. Sama ng tingin. Nakilala at nakasama natin si Joy sa iba't ibang panahon, iba't ibang panahon o organisasyon, pero ang mahalaga ay naging malapit siya sa atin. Si Joy Barrios na 26 years old ngayon, palakpakan mo natin. Yay! O, di ba? Siya ay maglulunsad ng hindi isa, kundi tatlo. Idagdag mo pa yung book of poems niya. Not 3 but 4 books. Grabe, no? Ganun na pala ang mga book launch ngayon. Paramihan ng libro. Ganun yun. Hindi lang paramihan ng libro. 3 in 1. Book launch, number 1. Number 2, birthday. Pangatlo, homecoming. So yung mga taong hindi niya na makikita kasi limitado yung oras niya dito sa Maynila palagi, nandito na ngayon. Kasama na rin yung Pasko, Bagong Taon, Valentine's Day kasi pinagsama-sama na natin. So it's really nice to see many familiar faces and many new faces, many old faces. Pero na-overwhelmed ka mo, di ba? So, medyo. Di ko talagang kapangyarihan lang ni Joy na mapagsama-sama tayo sa isang Wala rin event. tita, no? Ni Joy, okay? Para, kasi 26 pa lang siya, actually. 26, okay. Mas bata pa siya sa akin. Lumalabas. Biglang panimula ng ating paglulunsad ng 4 na libro na seryoso. Narito ang direktor ng ICW, ang Institute of Creative Writing, nakababata ni Joy Barrios, isang mapagbigay na tao, mapagbigay ng kaalaman, ng cellphone, ng extra yen, at mapagbigay ng dangal. Nandito po si Joey Bakiran. Pinaalam ko ho yung intro kay Joey at may masasabi siya. Sean, hindi ako lang namimigay ng dangal. Nangunguha. So Joey, game, pahayag mo. Magandang gabi sa inyong lahat. Sabi ni Joy ay bawal lumagpas ng 2 minutes at bawal mag-rambling. Kaya sabi niya, prepared speech dapat. So ito yun.
Joy Barrios at ang feministang pananaw. Kay Joy Barrios ko unang narinig ang Chika D feminism. Isang sangay ng feminismo na friendly, hindi palaway, hindi masyadong theoretical, kundi maghiliw. Sa madaling sabi, feminism ni Joy Barrios sa kanyang personal na estilo. Sa aming mga usapan, kabilang ito doon sa commitment na kung hindi ka makakasama ng full-time sa pakikiisa sa progresibong linya, huwag ka namang mang-api ng apina o manglubog ng nakalubog na o manadyang magsaisang tabi sa nasa laylayan mo. Huwag kang maging reaksyonaryo. Itong demokratikong posisyon ang pinangahawakan din namin sa UP Institute of Creative Writing. Naging fellow siya ng UP ICW at naglingkod sa maraming kapasidad bilang workshop director, panelist, editor ng Likaan Journal at kailan lamang ay naging author sa Philippine Writer Series sa antolohiya niyang Sa Aking Pagkadeswero. Unang nakilala si Joy bilang artista at kalahok, manunulat sa Dulansangan noong 1980s pa at nakipaggitan sa rehimeng Marcos. Naging makata sa librong Ang Pagiging Babae ay pumumuhay sa panahon ng digma. Sa kanyang pagpaksa sa mga temang noon lamang naipasok sa literaturang Filipino gaya ng Gahasa at Mangingibig na may pantay na lakas kanino mang mangingibig na lalaki. Naisulong niya ang soberanya ng babae sa loob ng literature. Lalo pa itong lumitaw sa kanyang prolipikong produksyon ng mga nobela noong 1980s. Nakakasulat si Joy, tansya ko, ng isang nobela na may 120 pages kada linggo. Every week may isang nobela siya. Natatandaan ko, nakita ko ang tila walang katapusang kapa ng sagala na papel sa bahay niya sa Kamuning. Hindi lang pala nakita, narinig talaga. Paano napakaingay ng printer ng WordStar noon. Parang pinupunit na manipis na yero. Ang ingay, no? Pero naririnig ko rin sa kabila ng munting pili ng mga printer ang mga kaching, kaching. Malakas kasi kumita yan si Joy. Paano ba naman? Kailangan niya ng budget sa pagpapakain ng mga bisita at mga tao. Hanggang ngayon, generous na feministang super chika din si Joy Barrios. Pero mabalik tayo sa estilo ng kanyang nobela. Ayon kay Paolo Manalo, natatangi ang mga persona na nalikha ni Joy dahil ang mga protagonistang babae ay hindi nakayuko at hindi feeling oppressed. Pinaninindigan nila ang napiling posisyon ng mangingibig na hindi man pangunahin sa kapalaran ay pangunahin sa presentasyon ng nobelista dahil alam ng bida sa nobela na siya ang nagpapasya sa kanyang kapalaran. Kung ano man ang mga detalye ay hindi ko nasasabihin, no spoiler please. Maswerte tayo dahil muli nating matutunghayan, hindi lang isa kundi 4 pa ang mga nobeletang nagpabago sa takbo ng kwento ng babae sa literaturang Pilipino. Salamat sa Gantala Press. Kaya kami sa UP Institute of Creative Writing ay proud na proud sa aming kasamahan si Joy Barrios. Pagbati sa iyong lunsad aklat at higit sa lahat, maligayang kaarawan. Maraming salamat, Sir Joey. Upang magbigay ng paliwanag ukol sa romance novels, narito ang ating unang reaktor. Pakinggan po natin si Professor Sara Raimundo ng UP Center for International Studies. Magandang hapon po sa inyong lahat at isang malaking karangalan ang maimbitahan na magbigay ng maikling pananalita tungkol sa Rosas, no? Sa Rosas series na kaugnay ng mga nobela ni Joy Barrios. Nakapasa ako sa audition para maging bahagi ng programang to dahil
kung 26 si Joy ngayon, nung 6 years old ako, gumawa ako ng paper tungkol sa mga nobela niya sa Rosa series. No? Tungkol sa mga nandito. Siya po yung, sige, mamaya na lang natin yan sabihin. So, ano ba yung Rosa series? 33 years ago, 1991, yung Anvil Publishing House sa ilalim ng pamamatagbut ni Karina Velasco, nagdesisyon na gumawa naman tayo ng alternative feminist romance novels. Okay? Pantapat doon sa mga sikat na mga mga romance novels katulad ng Valentine Romances, Carat 18, ano pa ba? Pinoy Romances at Flame. Siyempre, kunwari, hindi kayo familiar sa mga romance novels na ito. So, ang plano ng Anvil noon ay encourage natin na explore yung potential ng romance, no? Para naman labanan yung mga very highly sexist and patriarchal portrayal ng mga kababaihan sa mga romance novels. So, ang kinuha nilang editor-in-chief si Walhati Bautista. Ano ang papel ng editor-in-chief? Titiyakin niya na walang sexist language, walang misogynist language. No? I-edit niya lahat yan. At kailangan effective na napapadaloy, no? Yung adhikain na gawin itong feminista. At saka kailangan din hindi escapist yung mga nobela. No? Pagkatapos ng isang taon, nagsara na yung Rosa series. No? So, sa Rosa series, si Joy yung may pinakamaraming naisulat na nobela, 12 na nobela, at meron siyang mga guidelines, katulad nung sinabi ni Sir Joey kanina, meron siyang mga guidelines tungkol sa pagsulat ng romance novels na hindi pa feminist. No? Sinulat niya to dun sa introduction nung kanyang nauna ng libro na Ang Aking Prince Charming at Iba Pang Nobeleta ng Pag-ibig. So sabi niya, kung gagawin nating realistiko ang mga nobelang romansa, madalas magiging malungkot ang pagtatapos ng kwento. Hindi maaari ito. Hindi nabebenta ang mga nobelang malulungkot. Malulugi ang iyong publisher at masusuklam siya sa iyo. Bababa ang iyong presyo. Wala nang maglalathala sa iyong mga nobela. Ipagpilitan mo ang ending na masaya. Huwag magtampisaw sa sarili mong hinagpis at hinaing. Itanghal ang dakilang pag-ibig. Nagbabayad ang mambabasa ng 30 pesos. Inaasahan nila ay saglit na pag-asa para sa lahat ng pusong nagmamahal. Huwag na huwag mo silang bibiguin. So yun yung isa niyang mga isang guidelines. Meron pa siyang mga guidelines tungkol sa mga leading man na kailangan matangkad, gwapo, kailangan medyo suplado, laging wala sa mood para may romance. Tapos later on, marirealize, kaya pala siya masungit, kaya pala siya wala sa mood kasi gusto lang niya akong protektahan bilang babae, and so on and so forth. So yun yung mga, pero wala siyang sinulat na guidelines. Kahit na siya may pinakamaraming sinulat na nobela dito sa Rosa series, wala siyang guidelines para sa alternative feminist romance novels. Pero, sa isang interview, binanggit niya na yung batayan niya para sa mga nobelang na isulat niya para sa Rosas ay yung karanasan din niya sa pakikilahok sa mga panlipunang issue sa lipunan. No? At yun yung magiging batayan ng kanyang mga karakter, no? Dito sa nobela. So katulad ng nabanggit natin kanina, halos isang taon lang itong Rosa series at actually, nilaunch din siya buwan ng Hunyo, no, 1991. 30 pesos siya kada isa. Tapos meron meron itong 50 titles, 12 titles doon kay Joy. Tapos each title, merong 5,000 copies. No? Sino yung mga nagbasa nito? Ayon sa pag-aaral ni Dr. Georgina Encanto, karamihan ay mga middle class, no, na mga kababaihan. Nasa urban area sila yung mga estudyante, housewives, office personnel, secretaries, and clerks na ang edad nila 20 pataas. Pero merong mga nagbabasa rin sa mga uring manggagawa katulad ng mga kababaihang masahista, vendors, labandera, at mga overseas workers. Tapos sa mga lugar katulad ng Baguio at Southern Tagalog, tsaka Iloilo, nirerentahan din itong mga romance novels na ito. So, sa bandang huli,
merong adhikain yung Rosa series, no? Maging alternatibo para sa mga mambabasa, no? Kung ayon nga kay Lino Broca, ang goal naman is not to create the great Filipino film, but to create the great Filipino audience. Meron din may ganung pagtataya yung Rosa series, no? Pero hindi natin masasabi na ito ay nabigo, no? Makikita lang siguro natin na meron kasing contradiction yung nais na mangyari, no, ng Rosa series, no? At ang contradiction nito ay matutunghayan doon sa gap, no, o yung contradiction sa pagitan ng pagiging malikhain, creative, paglalahad ng mga alternatibo, no, na mas progresibong alternatibo, at yung kabila naman nun, yung publishing, no, yung book publishing na ang lohika ay kita pa rin. No? So, hindi naman talaga nabigo yung Rosa series kung tutusin. At makita natin ngayon na 3 sa mga titulo na ito ay muling na-publish ng Gantala Press. Kaya pagbati kay Joy Barrios at pagkilala rin sa Rosa series sa kanyang pagpupunyagi 33 years ago. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat, Professor Sara Raimundo. So, bukod sa magpagiging manunulat, eto na si Joy bilang nagtatanghal. Pakinggan po natin ang sipi mula sa nobelang Sintang Malapit, Sintang Malayo. Ang nobelang ito ay, kaya ko kinuha hindi masasabi ni Atong to, ay kuning-kuning na tungkol sa love triangle ng teacher na si Feli, ang kababata niyang si Aaron at ang penpal ni Feli na si Rainier na tunog prinsipe ang pangalan. Ang totoo, tungkol po ito sa issue ng mail order brides. Babasahin ang excerpt ng nobela ng batikang aktres na tinuturing nating First Lady ng Philippine Theater, na sa kanyang husay, mas powerful pa, mas makapangyarihan pa siya siguro sa First Lady. Nandito po si Charmaine Centenera Buencamino, babanggit ng Sintang Malapit, Sintang Malayo. Kayo ni Rainier, kailan? Sinasabi na nga ba ni Feli? Ito na ang tanong na matagal na niyang hinihintay. Ang totoo, matagal na niyang pinaghandaan ang tanong nito. Pinagpraktisan na niya ang lahat ng kanyang sasabihin sakaling maungkat-ungkat ni Aaron ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Rainier. Sa katunayan, may 3 option siyang inihanda para sa eksenang ito. Ang unang option ay pinamagatan niyang pagpapaselos. Sa eksenang ito, uumpisahan niya ang pagsagot sa pamamagitan ng pagyayabang na nag-propose na sa kanya si Rainier. Nag-propose na siya. Titigil siya ron. Hahayaan niyang magtanong ulit si Aaron. Siguro ganito ang sasabihin nito. Anong sagot mo? Kung sa bagay, gusto ko na rin mag-asawa. Okay lang naman sa akin ang foreigner. Alam ni Feli na kapag ito ang sinabi niya, iisipin ni Aaron na balak na nga niyang sagutin si Rainier. Dahil dito, magsaselos ito. Iba naman ang option 2. Ang tawag dito ni Feli, hulaan mo. Sa eksenang ito, iisang salita lang sasabihin niya. Secret! Pag hindi ba naman mabaliw si Aaron sa kaiisip na sa sikreto niya, ewan na lang niya. Hindi niya sasabihin kung sasagutin niya si Rainier, pero hindi rin niya sasabihin na wala ng pag-asa ito. Pinakamahirap ang option number 3. Kailangan ng lakasan ng loob sa eksenang ito. Medyo may pagpapahaging na gagawin si Feli. Ikaw, kailan ka ba magpapakasal? Ang problema lang dito ay pag hindi nakuha ni Aaron ang point, baka isipin nitong interesado lang talaga siyang malaman kung kailan ito magpapakasal. Baka hindi nito maisip na may koneksyon ng pagpapakasal nito sa pagpapakasal niya dahil ito ang gusto niyang mapangasawa.
Dahil dito ginawa ng variation ni Feli ang option na ito. Pwede rin niyang sabihin, kailan mo ba ako yayayain? Kaya lang, medyo mahirap sabihin yun dahil para na rin niyang sinabi kay Aaron na yayayain na siya nito. At ora mismo ay papayag na siya sa kasal. Kaya nang sinambit ni Aaron ng mga salitang, kayo ni Rainier, kailan? Hindi agad nakasagot si Feli. Kasi nga'y inisip niya muna ang option numbers 1, 2, and 3. At inisip kung ano ang pinakamabuting approach kay Aaron. Bago siya nakapagsalita, pinawi na ni Aaron ang tanong. Nagbibiro lang ako. Alam ko namang ayaw mong napapag-usapan mga bagay nito. Hindi nakapaghanda ng option number 4 si Feli para sa mga emergency na gaya nito. Kaya wala siyang masabi. Maraming salamat. Charmaine, Lux, feeling close. Ang Sintang Malapit, Sintang Malayo, ang unang romance novel na sinulat ni Joy sa ilalim ng Rosas Romances ng Anvil Publishing. Narito ang publisher ng Anvil, si Karina Bolasco. Si Ma'am Karina? Ayun. At ngayon naman, pakinggan natin ang awiting Manalig Kang Iniibig Kita na may lyrics ni Levi Celerio at musika ni Lucio San Pedro. Pakinggan natin ang pag-awit ng soprano na si Rica Nepomuceno sa saliw ng piano ni Albert Napoleon Roldan. Rica.
Anyway, maraming salamat, Rika. Sana ganyan na lang ako kalayo kasi yung susunod na performer, kahit malayo siya, talagang grabe yung presence. Ang Diary ni Joaquina, ang pamagat ng ikalawang nobela sa serye ng romance novels na inathala ng Gantala. Tungkol ito sa dalawang kwento, ang love story ni Joaquina at Vicente noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano at ang kina Joa at Roland noong 1990s. Isinakonteksto ng nobela ang pag-iibigan ni Joaquina at Vicente sa pakikibaka ng mga magbubukid ng Central Luzon noong mga dekadang 1930s at early 1940s. Para magbasa ng sipi mula sa diary ni Joaquina, narito ang hinahangaan nating aktor at direktor ng entablado at pelikula at pati nga telebisyon ngayon. Si Roda, kaya humanda kayong lahat, nandito na po si Direk Joel Lamangan. Kaya mo nang malayong mic, Direk. Nakita ko siyang muli. Nakatayo siya sa harap ng simbahan. Nakasandal sa may pader. Naramdaman kong pumasok siya sa simbahan nang pumasok kami ni Pedrito. Sumulyap ako sa likuran. Naroon nga siya. Naging importanteng araw para kay Joaquina ang linggo. Tuwing linggo ay nagsisimba ang buong bayan. Walang nakakahalata sa mga sulyap nila na Vicente sa isa't isa. At sa ganoong paraan, nagtaksil si Joaquina kay Pedrito. Hindi sila nag-uusap ni Vicente. Hindi nga ito makalapit sa kanya. Pero napakarami nilang nasasabi sa isa't isa. Tuwing linggo, humihingi ng tawad si Joaquina sa Diyos dahil nagkakasala siya habang nagdadasal. Hindi ba unawaan ni Joaquina ang pinagsasabi ni Vicente? Biglang-bigla, parang hindi na niya ito kilala. Hindi niya maintindihan ang masalitang sosyalismo at komunismo, mga partido at pagsanib ng mga partido. Ibang-iba na si Vicente. At hindi niya maintindihan ng Vicente ito na galit kung mangusap ng tungkol sa katarungan at karapatan ng mga magsasaka samantalang hinahagkan ng kanyang mga kamay. At naupo sila roon sa kapilya. Hindi nagdarasal, kundi nag-uusap tungkol sa pangarap ni Joaquina na hindi na matutupad. Ang anak sana nila na Vicente na palalaki niyang malusog at matalino. Ang pamilya sanang bubuin nila kung hindi siya pakasal kay Pedrito. Ang pagsama niya kay Dolly sa Maynila para mag-aral ng universidad. Ang maraming kwento at berso at mga tala ng kanyang susulatin. Lahat ng ito'y wala ng katuparan ngayon pagkat alam niyang pagbalik niya sa bahay. Ikukulong siyang muli ni Pedrito at hindi na siya makakalabas at kakailanganan na naman niyang itago ang lahat ng kanyang sinusulat kung hindi susunugin na naman ang kanyang asawa. At naupo sila roon sa kapilya. Hindi nagdarasal kundi nag-uusap at ikinuwento ni Vicente kay Joaquina ang lahat ng pangarap niyang hindi matutupad. Matutupad ang tungkol sa paglakas ng organisasyon ng mga magsasaka. Ang pinagsamang lakas ng mga manggagawa sa sentral, ng mga magsasaka sa bukid, ang maliliit at malalaking tagumpay, ang pagkatakot ng mga asindero sa kanilang samahan, ang suporta mula sa ibang bansa,
ang pag-aaral ng dating mga mangmang, ang pag-asang balang araw, magkakaroon ng higit na maraming leader, ang kasarinlan ng bansa, ang paghubad sa maskara ng pagkakaibigan ay hinahain ng mga Amerikano, ang tagumpay ng lahat ng manggagawa sa internasyonal. Pagkat alam ni Vicente, magtatagumpay sila pagkat tama at basto ang kanilang hiniling. Yon ang makatarungan at handa silang mamatay, matupad lang ang kanilang mga pangarap. At sa ganoong paraan sila nag-usap. Maarang hindi nauunawaan ang kahulugan ng mga salita at ideya. Ngunit kapwa nakikinig sa mga pangarap na maari at hindi na maaring matupad. Hinahawakan nila ang kamay ng isa't isa pagkat alam nila hanggat hindi natutupad ang mga pangarap ng mga tulad ni Vicente, wala ring katuparan ang mga pag-ibig na tulad ng sa kanila. Maraming salamat, Direk Joel. Kasabay ng tatlong nobeleta, inilathala rin ng Kantala ang libro ng mga tula na pinamagatang Muli sa Tag-araw. Nagsilbing editor nito si Roda Tahon na pumili ng mga tula mula sa 4 na koleksyon ni Joy. At para lalong maipakilala sa atin ang libro, narito ang pangalawang reaktor na si Jonathan Baldoza ng Princeton University. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Medyo overwhelming din sa akin, kaya ganito lang yung suot ko. Hindi ko na-expect na bongga pala yung launch ni Tita Joy. At di ko rin na-expect na 26th birthday mo pala ngayon. So, happy 26th birthday, Tita Joy. Halos magkaedad na po tayo. So ako po si Jonathan Victor Baldoza, nag-aaral po ng doktorado sa kasaysayan. Hindi po talaga expert sa pagtula or panitikan. Pero ako'y tagahanga ng mga tula ni Joy Barrios at bukod dito, mas nakilala ko po si Tita Joy sa Berkeley noong ako'y nag-aaral ng Masters. So si Tita Joy ang laging nagpapakain sa akin sa Berkeley man o sa Haverhill, kung saan siya nakatira, na malugod akong tinatanggap at kinukup tuwing Thanksgiving or fall break sa nakaraang 7 taon. So, medyo matagal na yung punta ko sa bahay niya. At sa mga okasyong ito, ang pangunahing paksa ng aming mga usapan ay ang pag-ibig. Mga kwento niya at kwento ko sa aming mahabang pasahan ng Back to Me at Back to You, over keso at vino. At minsan nasisingitan ng pagbasa ng tula o pagkanta ng OPM tulad ng Minsan ang Minahal Ay Ako. Para sa akin, mahalaga ang mga tinipong tula sa bagong koleksyon. Halimbawa, may ilang linya sa tulang Paglalakbay ang binabalik-balikan at maaring balik-balikan pa. And I quote, bawat pagsintay paglalakbay, paglalayag sa malawak na dagat, pag-akyat sa pinakatuktok ng bundok, sumasakay ka sa pag-asa, kumakapit sa pananalig. Marahil sa iba, simple lang ang talinghaga na ang paghahalin tulad ng pagmamahal sa paglalakbay ay tulad ng ibang karanasan sa buhay. Ngunit sa mga magbabasang may matinding pinagdadaanan at maraming pag-aalinlangan, hatid ng tulang yan ay tinig. Tinig na kaagapay na may kasama sa pagdanas ng kung anuman ang nararamdaman. Mas lalong matindi ang salpok sa nagbabasang medyo naiiba o hindi karaniwang tanggap ng lipunan o walang tiwala sa kanilang lugar sa mundo, naliligaw pa at nagpupumiglas na palayain ang sarili nilang katotohanan. Pumili ng alinmang tula sa koleksyon at makatatagpo ka ng kasama, ng karamay, ng kaibigan. Tinutulungan kang balangtasin ang karanasan
Usisain ang mga tanong, mga bakasakali at mga hangarin ng sarili. Walang katiyakang may malinaw na patutunguhan, ngunit may paalalang hindi ka nag-iisa sa pagharap sa nararamdaman. Sa mga magbabasang may tinatagong hinanakit at kasawian, hinahamon na manalig sa sarili, tumaya muli at patuloy na makipagsapalaran. Sa mga may napili ng kung sino o kung ano man ang pag-alaya ng pagmamahal, mga has na tumuloy pa ng mas tapat at ng mas tunay, at kung kaya pa, mga has na ialay ang lahat. Happy birthday, Tito Joy. Thank you so much. Maraming salamat, Jonathan, na napakain ni Joy. Mahilig palang magpakain si Joy Atom. Napakain ka na ba niya? Sa Japan. Sa Japan. Mahilig siya magpakain ng apple pie, ng chicken pastel. Ano siya? Kung ano-anong goodies, no? So yun. Si Joy na mahilig magpakain. Okay. Noel Ferrer. Okay, Atom, Jim. Teka lang, nawala ako. Ayun, okay. Mahilig din to magpakain. Yung susunod dating ano. Okay, sa ikatlong romance novel sa serye ay ang Kung Daratnan Pakitang Naghihintay. Hindi lang ito tungkol sa love story ng mga taga-teatrong sina Lisa at Tony, kundi tungkol din sa censorship. Kaya naman narito ang aktres, manunulat at tagapangulo ng Concerned Artists of the Philippines, Na idol talaga ni Joy. Mula sa sining, literatura, pag-aartista rin, pati pagpapaganda. Nandito po ang aming kaibigan na si Beth Ortesa. Kung bakit naman kasi nagpayaya ako sa isang kaibigang babae na sabay kaming magpatuwid ng buhok. Eh hindi naman kinky ang buhok ko. Actually, naturally curly ang buhok ko. At iba ang curly sa kinky, ano? Pero dahil parang mas maganda nga yung meron kang long, black, straight hair, nagbayad ako ng mahal para matuwid ang buhok ko. Ang resulta, nagmukha akong manikang basa ang buhok. Kahit na mismong may-ari ng manyikang bata, alam na hindi dapat mabasa ang buhok nito. Kahit na 6 na buwan pa lamang nung pinatuwid ko ang buhok ko, napasagsag ako sa beauty parlor nang malaman kong
ang type ni Carlitos ay curly hair sa babae. Nagitla ang bakla na gumugupit ng buhok ko. Tita, baka masira ang buhok mo pag kinulot natin. Sige na naman, tita ko, parang awa mo na. Naglambing ako. Sa tita din ang tawag sa akin. Dahil yun, ang usong gay linggo doon sa beauty parlor. 5 oras na akong nakaupo sa parlor. Nakailang tasa na ako ng kape. Kabang-kaba. Punong-puno ng nerbiyos. Ayaw pa rin makulot ng buhok ko. Para siyang nagkaroon ng identity crisis. Hindi nito alam kung magiging kulot ito dahil talaga namang kulot ito. Kung magiging tuwid dahil pinatuwid ko na nga. O pagkaroon ng ibang klaseng kulot dahil ngayon ay gusto ko na siyang makulot ulit. Hindi ko alam kung si Carlitos ang sisisingin ko o ang sarili ko dahil nagpakagaga ako. Ang end result, napilitan ang kaibigang bakla na gupitin ang buhok ko. Putulin. Dahil kulot sa may roots, pero unat pa rin sa dulo. Ang feeling ko tuloy, mas lalo akong nagmukhang gaga dahil lang sa pag-ibig. Hindi na nga uso ang afro look ni Maya Valdez. Kaya dati, bago naging Mitch. Ito, pinauuso ko na uli. Dumating ako sa performance. Hiyang-hiya. Kulang-kulang na lang mag-wig ako para takpan ang buhok ko. Ang talagang nasindak, yung direktor. Kasi, paano ko nga naman ipupusod ang buhok ko? Ginupit ko. Katakot-takot na hairpin ang naubos sa buhok ko. Kasama na yung weird na maliit na ponytail sa dulo nito. Nag-blackout. Ito na ang cue ko para pumasok ng entablado na may daladalang malaking bayog na nagtatago ng mga bulol. Ang mga bulol po ay mga wooden carving ng mga anito ng mga igurot. Ilalagay ko itong isa-isa sa isang bahagi ng entablado. Madalas, nakaupo ang posisyon ng mga ito. Dapat isa-isa ko itong ayusin sa isang bahagi at kailangan mailagay ko na sa pwesto bago magbukas uli ang mga ilaw dahil hindi ako pwedeng makita ng audience. Dahan-dahan kong pinasok ang entablado. Madilim,
mundi kaming magkabanggaan ng isang props girl na may dala pa namang silya. Hindi ko pa tapos ayusin. Ang lahat ng mga bulol, biglang bumalik ang mga ilaw. Panic situation. Kailangang mabilis kong masolve ang problema. Isa-isang pumasok sa entablado ang mga tauhan ng play. Patay, naisip ko. Paano kaya ako makakatakas, makakalabas, nang hindi mapapansin ng audience? Suddenly, na-realize ko, hindi na ako makakalabas. Ang ginawa ko, naupo na lang ako sa stage. Pumwesto at nagpanggap na isa rin akong bulol. Yun na yata ang pinakamahabang eksena sa buhay ko. Pahiyang-pahiya ako sa buong kumpanya. Sukat ba namang katangahan ang ginawa ko sa araw ding yun kung kailan ako nagpakulot ng buhok? Pagkatapos ng play, habang nagliligpit ako ng mga gamit, iyak ako ng iyak sa backstage. Daig ko pa ang breakdown scene ng leading lady ng play. Mismong direktor, hindi ako mapagalitan dahil alam niyang masamang-masama na ang loob ko. Pero, to save the day, dumating ang Superman ng buhay ko. Si Carlitos. Kinumusta niya ako. Hindi naman daw nagalit o nagtawa ang mga kapwa ko artista. Katunayan, worried daw sila sa akin dahil ang sipag-sipag ko raw sa produksyon. Eh ano pa nga ba ang gagawin ko? Paharap ko na ang crush ko. Ayoko namang magmukhang pangit dahil puno ng luha ang mata ko, ang mukha ko. Niyaya ako ni Carlitos na kumain sa labas. Nag-usap kami. Happy-happy ako syempre. Dahil napapansin pala niya, pumayat na ako. Effective ang allowance, ha? Effective ang gym. Yun nga lang, naubos ang allowance ko. Pero napapansin daw niya. Napapansin pala niya na nagme-makeup na ako, na maganda yung damit ko, at nagpulot ako ng buhok. Hinatid ako ni Carlitos sa dorm. Gabing-gabi na, halos wala ng taong naglalakad sa campus. Nakaupo kami sa kotse. Sa loob ng kotse niya nakaparada malapit sa dorm. Hinawakan ni Carlitos ang kamay ko. Pagkatapos, hinaplos ang mukha ko. Kinabahan ako. Alam ko kasi na ito na ang pinakahihintay kong romantic moment.
hindi ako humihinga nang inilapat niya ang labi niya sa labi ko. Beth, para sa iyong makeup tutorial. Ngayon, sisingit ko lang, Ikaw na ang pinakamagandang bulol. paano ako natutong mag-makeup? Okay. Dahil nung panahon ko sa Palmahol, Mhm. pag naglalakad ka nang hindi ka nakaayos Lagot. at nakasabay mo si Carolina Pagaduan, walang titingin sa'yo kahit isa. Kaya nag-aral akong mag-ayos. Pero katulad naman ni Ma'am Carol, pagkatapos ng halik na yon ni Sir Carlitos, 2 supling naman yung nabigay sa'yo. So, Actually po, hindi ka dito sa nakalagay doon sa panulat ni Joey. ginawa na lang niyang kwento. Ginawa ko lang, Chito actually. Okay. Ginawa ko lang Carlitos para kiligin ako. Okay. Palakpakan ho natin si Miss Beth Ortesa. Yun. May pa-props pa talaga, may pa-setup. Anyway, sa puntong ito, pakinggan natin ngayon ang 2 awitin. Mga awit ng pag-ibig para sa mga minahal ni at nagmahal kay Joy Barrios, minsan. Yung una ng kanta, well, papaliwanag ko, yung pangalawa, siya na lang bahala. Yung unang kanta ay team song ng Minsan Lang Kita Iibigin. Doon ang galing yung line ng "Wag mo kong materi-teri." Tapos tinanong, "Are you doing it with my husband?" Ang sagot, "Minsan." So, ito yung dedication para sa lahat ng mga nagmahal o minahal ni Joy, nagtagal man o hindi, hayag man o hindi, tama man o mali. Nandito po ang mas talented na Ferrer. Nandito po si Arman Ferrer.
Maraming salamat po. Para po yun sa lahat ng umibig, iibig, at nasaktan. Joke. Yung next song po ay bagay po sa lahat ng tao sa table na ito, at kung saan-saan po na merong maputing buhok. Ay, Miss Judy, para sa inyo po ito. Pwede po kayong kumanta kung naaalala niyo po yung lyrics. Ay, matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y yakap-yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako mo kaya ibigin mo. Kahit maputi na ang buhok nyo. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na buhok ko. Miss Judy, ano di mo makakanta? Sa Rio, kanta po tayo. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabat tayo, mangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na buhok ko. Kahit maputi na buhok nyo. Yeah! Thank you po. Happy birthday, Miss Joy. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's. Maraming salamat, Arman. So mula sa puting buhok, nandito tayo sa isang santa. Totoo namang narinig na natin ang excerpt ng kung daratnan pa kitang naghihintay. Kung daratnan pa kitang naghihintay. Pero pwede bang comedy excerpt lang? May romance novel bang walang love scene? So, kakaiba ito kasi well, kailangan daw palabasin yung mga bata pero wala nang masyadong bata dito. Bago pakinggan ito, iahandog sa atin ng napakagaling na aktres na imagine mula sa paghahasik, ng galing no, sa Grace na kailangan i-plug na bago sa puntong dito kasi nandito rin si Charmaine. Nandito rin yung may-ari ng Arete ngayon, yung in charge ng Arete, si Jerry Respeto. So, hindi na ho natin kailangan pumunta pa ng Makati para panoorin ng Grace, ipapalabas ang Grace sa Agosto at Setyembre sa Arete, sa Ateneo. Napakagandang produksyon.
at ang tapang ng mga Jesuita para ipalabas ang grace. So, mula sa madreng si Sister Teresing sa Grace, nandito po ang magbabasa ang mahal kong si Stella Cañete. At pagkatapos noon, niyapos namin ang isa't isa. Nahuhulog ang mga damit na parang kalabisan ang mga ito sa katawan at dahan-dahan na parang sumasayaw sa saliw ng isang balse. Binagtas namin ang kusina, kwarto, na parang walang mga pintuan at hagdan, hanggang sa mapahiga kami sa kama. Hinahanap-hanap ng mga labi ang bawat sulok ng katawan at hinahaplos ng mga palad ang balat na parang may gustong maalala na nakaraan. Ngayon, tulad ng unang pagkakataong iyon, marahang-marahang ang bawat kilos namin. Parang may mabagal na musika na nagtatakda sa aming mga ganap. Adagio. Nangingilala ang mga kamay at labi sa katawan na parang ngayon lang nakita ang kabuuan. Sa unang pagtatalik noon, 7 taon na ang nakakaraan. Unang pagkilala sa laman. Ngayon na may muling pagkilala. Halos walang pagkakaiba, maliban sa isang bagay. Tiyak na tiyak namin ni Tony ang mga sarili namin ngayon. Ngunit sa bawat paglapat ng aming mga laman, hindi ko alam kung bakit, kung nauunawaan niya ang lahat ng sinasabi ko sa kanya. Si Tony ang nagsasalita. Paulit-ulit ang pagbigkas niya ng, "Mahal kita. Ikaw lang, Lisa. Ikaw lang." Hindi ako makahanap ng mga salita. Kaya niyakap ko ng mahigpit si Tony, na para bang sinasabi kong, sana, wag niya akong sisihin sa mga naging pasya ko noon. Kasama na ang pakikipaghiwalay sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Gumulong kami sa kama. Nasa ibabaw ako. Inangat ko ang aking ulo at pagkatapos ay sinimilan ko siyang halikan mula ulo hanggang paa. Alam ko, habang hinahalikan ko ang bawat bahagi ng katawan ni Tony, na patuloy akong nangungumpisan sa kanya. Na siya ang mahal ko ng higit. Hinahalikan ko siya marami mula paa hanggang ulo. Hanggang sa muli akong makarating sa kanyang mga labi. Bihirang-bihira ito, alam ko. Maaaring hindi ko maikwento sa kanya nang maiintindihan niya kung bakit kinailangan ko ng hindi lang iisa o dalawa o higit pang lalaki sa buhay ko bukod sa kanya. Maaaring hindi niya matanggap, pero sa mga halik na iyon na paulit-ulit sa kanyang mga labi, ipinapaunawa ko sa kanyang siya lang ang kaya kong halikan sa labi ng ganito kariin at ganito karahan. Kasi siya lang ang talagang minahal ko. Natutulog si Tony nang bumangon ako para kumuha ng sigarilyo sa bag. Sinindihan ko. Pagkatapos, umupo sa silya katabi ng kama. Hindi na bale kung non-smoker at pagalitan niya ako dahil nagyoyosi ako sa loob ng kwarto niya, naisip ko. Ugali ko kasi ito. Yung panoorin yung lalaki pagkatapos makipagtalik.
Gusto kong umiyak. Hindi dahil nalulungkot ako, kundi dahil habang natutulog si Tony, paulit-ulit kong iniisip kung sapat na ba sa akin ang ganito? Kung pwede na ba akong tumira dito sa probinsya, maging asawa ni Tony, magdirect sa maliit na kolehiyo? Kung sapat na si Tony sa akin? Tiyak kung si Tony ang mahal ko, pero biglang-bigla, hindi ko alam kung pareho ang mahal at sapat. Nagalit ako sa sarili ko. Dahil ngayon pa ako nagduda, parang napakawalang hiyang tao. Hindi ba't kanina lang sinabi ko kay Tony na siya ang mahal ko? At kung mahal ko siya, bakit parang kulang? Kulang pa ang magiging buhay ko. Nakasama niya. Sumiksik ako sa kama. Gusto kong maramdaman uli si Tony. Gusto kong yakapin ang natutulog nitong katawan. Hindi ko alam kung nagising ko si Tony. Hindi siya dumilat. Pero umurong siya para bigyan ako ng espasyo sa kama. Pagkatapos, naramdaman ko na lang na hinanap niya yung kamay ko. At nanatili kaming ganoon. Nagho-holding hands na parang nasa ilalim kami ng puno. Dito, tuluyang tumulo ang luha ko. Sa buong buhay ko, ngayon lang, may nakipag-holding hands sa akin sa kama. Maraming salamat, Ate Stella. At ngayon naman po, para pasalamatan ang lahat ng kaugnay sa publikasyon, produksyon at paglulunsad nito, welcome po natin si Faye Cura ng Gantala Press. Magandang hapon po sa lahat. Magpapasalamat lang po kami sa lahat ng nagtaguyod ng mga libro at ng paglulunsad sa araw na ito. So una syempre, pasasalamat kay Ma'am Joy para sa tiwala niya sa Gantala Press, no? Sa pag-unawa niya sa aming pagiging small press at sa buong sikhay pa rin na pagsuporta niya sa amin. So, pang-ilang kolaborasyon na namin ito with Ma'am Joy. Una, nagbigay siya ng introduksyon doon sa koleksyon ng mga tula ng martir na Makata na si Kerima Tariman. At pangalawa, isa siya sa mga editor ng sulatan, ang koleksyon ng mga liham ng kababaihan na nilathala namin noong pandemya. So, talagang isa si Ma'am Joy sa lagi naming malalapitan at mahihingan ng payo tungkol sa pagiging babae, kaibigan, manunulat, aktivista, nanay ng mga pusa, at iba pa. So maraming salamat Ma'am Joy at maligayang kaarawan. Salamat sa magagaling na kabataang kababaihan na trumabaho sa mga libro mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Salamat sa katuwang kong editor na si Binibining Roda Tahon at sa lahat ng kasamahan ko sa Gantala. Maraming salamat din sa likhaan sa pag-host ninyo sa bongga na paglulunsad na ito. No? Hindi po ito on brand sa Gantala. Salamat sa pagsuporta ninyo sa independent publishing at mabuhay kayo. Ang mga librong inilulunsad ngayon ay mga unang handog sa ilalim ng linyang tinatawag namin na librong laso. Yan. Sana ay dumami pa ang mga progresibong nobela na romansa na mailalathala ng Gantala Press.
So tumatanggap po kami ng mga nobelang romansa na nakasulat sa Filipino at iba pang lokal na wika na tungkol sa mga revolusyonarya, lesbiana, bisexual at trans woman. So mag-submit po kayo ng manuscript. At sana lalo pang ma-promote ang mga librong ito para makarating sila sa mga komunidad ng kababaihan sa mga batayang sektor. So pwede po kayong bumili ng 2 set ng mga libro at yung isa po ay i-donate namin sa mga maralita, sa mga magsasaka, sa mga manggagawang kababaihan. Pwede nyo rin pong sabihan yung inyong mga library sa inyong komunidad na bumili ng mga librong ito at ng iba pang mga libro ng Gantala Press. At syempre, pangarap natin na tumaas na ang sahod at makamit ang pambansang soberanya para mas marami ang makabili at makagawa ng mga libro. Mas maraming babae ang makasulat ng sarili nilang mga romansa na nagwawakas sa tagumpay. So ang susunod po namin ilulunsad sa Ateneo de Manila University naman sa susunod na buwan ay isa ring reprint ng mga sanaysay ni Delia Aguilar na una namang nilathala ng Giraffe Books noong 1998. So karangalan namin ipakilala ang mga klasikong feministang akda na gaya nito at ng mga nobela ni Ma'am Joy mula sa Rosas Line ng Anvid sa bagong henerasyon ng mga mambabasa, lalo na sa maligalig na panahong ito. So yung mga libro po ay magiging available sa aming Shopee at sa maliliit na mga bookstore gaya ng Popular, Mount Cloud, Solidaridad. Gayon din sa mga pop-up market na gaya ng BLTX Small Press Fair sa August 3 at sa Manila International Book Fair sa Setyembre. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Faye mula sa Gantala Press. Ngayon naman po, hantugan naman tayo ng 2 awit. Ang una, ang awit sa pagkawalay ay dating Untitled Melody. Tama po ba? Ni Fabian Obispo na nilapatan ng lyrics ni Joy. Ang pangalawang awit naman ay ang Siglo na orihinal na komposisyon ng ating mga awit. Pakinggan natin sina Chat at Pendong Abad. Magandang hapon po. Maligayang kaarawan. Magkasama po kami ni Joy, ni Tita Joy, sa UC Berkeley. Sa katunayan po, ilan sa mga mag-aaral namin sa study abroad ng UC Berkeley ay nandito. Hello! Ayan. Para bumati rin si Tita Joy.
Inawit po namin ito dun sa kantata na isinulat namin ni Joy, Picket Line Kantata. Kasama po ito doon sa mga awitin. Excuse me po. Sinta, buhay ko'y abang, puso ko'y dukha, ang gabi ay kay haba. Isna, talang sudya, alay nagala, hirap naliwanag, pintig, talang bumalik, ukit sa tib, alak ng pag-ibig, at sa ating pagkawalay, paglinga ang ilaw, tanglaw habang buhay. Minsan sumpa, buhay itakda, ang mithi ay dakila. Kisna, dalang bumagsak, sukat sakpak, hangalay pangarap. Pintig, talay pabalik, ukit sa litid, sumpa ng pag-ibig, at sa ating pagkawalay, paglinaw ng ilaw, tagalayaw buhay. Nakaka-nervous naman kayong kantahan. Talaga? Puro kayo mukhang mga hinampalan. Okay, so ito po yung susunod naming awit. Naisulat po namin ito pagkatapos ng pag-akyat ko sa Sierra Madre para tumira sa mga dumagat. At nagkaroon po ng bagyo, yung ilog ng Nakar tumaas, hindi kami makatawid. Ang sama po ng loob namin ay ikaunang kaarawan din ng anak namin. Kaya wala kami. Ito po yung dahilan kung bakit namin naisulat ang awit na ito na pinamagatang Siglo. Nag-iisip ay lumulutang, di malaman ang hangganan ng damdaming umiiral, tangis ng pusong kagat. Mga kilos salay at ikaw ang siyang gabay, paglalahad ay pakinggan. Sa bawat
hakbang ikaw ang kaakbay sa paghahasik at pag-ugnay. Sa alaala mo nabubuhay ang pangakong ibinigay. Bukas ay sisikap, pulang araw ang butyak, siglo na ating pangarap. Silaban mo sana, diwa ng bawat isa, katotohanan ay ipakita. Talusin mo sinta, di natin pagsasama, ito'y sa ating paglaya. Tanging nasa isip ay iisa, bayang ng palayain ka. Tanggapin mo yaring handog ng nagkaisang puso. Bukas ay sisikap, pulang araw ang hutyak, siglo na ating pangarap. Silaban mo sana, diwa ng bawat isa, katotohanan ay ipakita. Talusin mo sinta, di natin pagsasama, ito'y sa ating paglaya. Salamat po. Mahusay. Salamat po sa grupong Pendong. When we grow up, we want to be like them. Sana all may music talent. Ano? Ngayon naman po, ang sandaling pinakahihintay nating lahat. Dahil makakasama na natin ang author ng libro. Na 26 years old ngayong araw na to, mismo, tita mo, Ang tita nating lahat, tawagin po natin si Tita Professor Joy Barrios para handlugan tayo ng tula. pero sandali lang, Joy, kasi diretso naman sa tula. Hindi. Oo. Gusto ba ngayon o mamaya? Gusto niya. Okay. Gusto niya para ngayon na yung Q&A. Lahat ba ng inaasahan mo pupunta dito nandito? Inimbitahan mo lahat ng nagmahal sa'yo? Lahat ng minahal mo nandito ba? Siyempre, ang asawa ko naman ay nasa Estados Unidos. Pero, Kasi yung ganito yan. may sponsor. Nag-sponsor. Nung pumipirma ko siya ng libro nung nakaraang launching, sabi niya, Noel, nandito yung ex ko. Ganon, no? So, nandito rin ba ang mga dati mong minahal ngayong araw na to? Difficult question naman yan. Oo. Kailangan ang sagot dyan yung parang doon sa binasa kanina. Tama. Siya may secret. Secret lang. So, Secret. ganyan lang. Para mas maganda, Joy, ano yung pwede mong maibahagi sa amin ng mga aral? Yan, lalo na kay Atom, no? Tungkol sa pagmamahal at pag-ibig. Ibubulong ko na lang sa inyo mamaya. Secret ulit. I-reveal ko sa tula ko. Ganyan lang. Yun na lang yun. Yes. Big reveal. Grabe, ganun na lang talaga. Sige, palakpakan nun natin ang 26 years old ngayong araw na to.
Si Joy, bakit galing niya, no? Umiwas Diba? na. Mahirap na. Okay. Kasi recorded ito, Noel eh. So, ganyan ang problema. Live streaming, ganun. So, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong pagdalo. Prepared po ako. May 3 tanong at sagot na gusto kong ibahagi. Una, bakit ako sumulat ng romance novels? Ikalawa, bakit ni-republish pa ang romance novels at nagsama pa ng mga tula ng pag-ibig? At ikatlo, bakit nagpa-book launch sa magnitude na para lang 18th birthday ni buko na ito for the 10th time? Diba? Essay writing contest po kasi ito. Sa unang tanong kung bakit ako nagsulat ng romance novels, ang official na sagot, kasi naniniwala ako na mahalagang gumamit ng politikang popular para matalakay mga isyong panlipunan. Kaya, salamat kay Nabulasco ng Anvil. Ang hindi official na sagot, very handy naman talaga ang bayad sa romance novels kapag kapos ka na sa budget at mabilis naman magbayad sina Karina noon. Thank you po. Racketeer na ako noon pa man. Pero bakit nag-republish? Salamat sa Gantala Press, lalo na kina Faye at Roda. Umaasa akong sa pagkakataong ito makaaabot sa mas maraming mambabasa, lalo na sa mga komunidad, ang aking mga akda. Kaya bumili po tayo ng extra copy. Ang sabi nga ni Luwalhati Bautista, wala naman daw manunulat na hindi nagnasa na mabasa ng marami. At wala namang sumusulat ng panitikang popular na hindi nagnanasang sumulat ng mahusay. Ikatlong tanong, bakit parang pista ang book launch? Una, dahil chance ko na po itong makasama kayong lahat. Ito ang aking true confession. Kapag nasa Estados Unidos ako, very isolated ang buhay ko. Sa Berkeley, lumalabas lang ako kung may klase. At sa Boston, nakakakita lang ako ng ibang tao kung pumupunta ako sa grocery. Bakit ganoon? At ang sagot dyan ay nasa ika-4 na libro, ang Muli sa Tag-araw, na koleksyon ng love poems na inedit ni Roda Tahon kung saan humili nga siya ng mga tula mula sa 4 kong koleksyon. Palagi kong iniisip ang iba pang landas na sana ay natahak. Mas malaking academic career, mas pag-maximize sa taglay kong kakayahan. But no, ang sabi nga ng tatay kong si Nicanor Chongson, natupad ko naman ang pangarap ko, ang maging housewife. Pansinin natin na hindi ko ginamit ang less sexist term, sanang homemaker. Sorry, Tita Mara Lamont. Ang gusto kong sabihin ay ito, mahalaga sa aking mag-publish ng libro at maglunsad ng malakihan dahil kailangan kong ipaalala sa sarili ang kahalagahan ng patuloy na paglikha para sa bayan. Kasi nga, ang problema ko, masyado ako kuminsan namang masaya. Kagkasama ko si Pierre, ang anak namin si Eli, at ang baby girls kong si Gabella Ludingning at sa Liwayway na pinakamagagandang pusa sa mundo. I love you, Wayway and Ningning, live streaming kasi. At sa buhay na kontentong-kontento, nagigilty rin ako dahil alam kong higit pa sana magagawa ko kung nasa Pilipinas. Back to topic. Kaya may launch party ngayon ay dahil kapag umuwi sa Pilipinas, lang ako nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng social life. At makasama ang live human beings at hindi lamang inanimate objects. Kaya party na kung party, 4 p.m. ka lang kanina, napansin nyo naman, cocktail hour na. Pagkakataon ko rin po itong magpasalamat sa maraming tao na bahagi ng buhay ko. Kasi kahit nga pureng-purenga naman, no, rich naman sa friends. Dahil ako po, alam naman na marami ay orphan Annie talaga, no? The sun will come up tomorrow. Nagpapasalamat ako na narito ang mga kapamilya
lalo na sila Ninang May at Ninang Henny, yung mga pinsan kong sila Yeti at Leia, ang sisters ko, Sister Sisteran, Aya Atala Lumbera, na inom po naman ako sa kanilang pamilya. At ang dalawa kong tatay-tatayan sa panitikan na sina Virgilio Almario at Nicanor Chongson. Nagpa-adapt po ako. Pinili kong handugan ng libro ang mga kababata sa Stella Maris College, mga kindergarten classmates. At ang mga kaibigan sa UP Periante, Patatag at Theater. Nandito silang lahat. Dahil sa loob ng 4 o 5 dekada, talaga namang pinagpala akong magkaroon ng suporta nila. Narito din po ang aking poetry teacher na si Fidel Rillo. At syempre, narito naman ang aking mga doktor, para sa physical and mental health. So maraming salamat po sa aking dermatologist na si Dr. Vicky, nandyan siya, at saka sa Zen Medispa, ewan ko kung nandito si Dr. MJ, pero nandito si Beth Torres, at saka nandito naman po ang aking psychiatrist, si Dr. Reynaldo Lesaca, for mental health baga. Oo, 40 years ko na po kasi siyang doktor. Success story niya ako, no? Buhay pa, ang lola niyo. Okay. Nagpapasalamat din ako sa bagong alyansang Makabayan, lalo na sa Bayang Tandansora Network, at partikular kina Carol Araulio at Judy Tagiwalo, sa pagkakataong patuloy na maging bahagi ng Makabayang Kilusan. At syempre, hindi magaganap ang book launch na ito kung wala ang ICW, salamat Joey at Vlad, ang Unical, salamat din Junuel, ang ating sponsors, ang Dulceline. Naririto po ang aming success story na estudyante namin sa UC Berkeley, pinagmamalaki namin, si Denise C. ng Ever Bilena, Hello Glow. Yes, aming most successful entrepreneur na estudyante. Nandito ang Zen Medispa, Anchet Creations, Silingan Coffee, si Ralph Peña, pa-sponsor ng lechon, at sa wine, nandito sina Ali at Lisa. Bago ko basahin ang tula mula sa librong Mula sa Tag-araw, gusto kong magpasalamat sa ating direktor na si Gina Umali, sa kanyang production team members na consultant na si Ainar Baez, sa ating production designer na si To Austria, at sa ating last minute lighting consultant Bat Fajardo. Salamat din sa ating coordinators na sila Francine Medina, Rona Adiel de la Peña, Chin San Juan, sa buong staff ng ICW at IBG, at sa party host later na si Astarte Abraham, at sa special volunteers namin sina Nicolas Pichay, Frances, Apple at Eileen. Salamat pong lahat sa inyong suporta. Ang babasahin ko pong tula ay ang aking wedding poem. Sabi nga minsan ng isang Makata, mahirap na palang sumulat ng love poem after marriage. Kaya ito na siguro ang aking huling love poem. Sa araw ng pagkakaising bibig, para kay Pierre, na ang totoo ay sponsor natin ngayong gabi. Kalakalahati, pira-piraso ako kung umibig. Isang paa sa loob, isang paa sa labas, ng guhit na bilog. Ipinaglaban ko ang mga pagsintang walang katuparan. Ikinataba ng puso ang mga laro ng laman na laging laro lamang. At nabuhay akong pira-piraso, kalakalahati ang pagtingin sa pagtangi. At ika'y dumating. At ika'y dumating. At inibig ako ng buong buo, lampas langit, ano't labis-labis. Paanong naibabalik ang dalisay na pag-ibig? Anong itutumbas habang nangangambang
baka iyong masilip na puso ko'y may pilap. Ikaw ang huli, ang tunay kong pag-irog. Walang labas, walang loob, walang guhit na bilog. Buong buo, ako'y iyo, isang pag-ibig na walang sulok, walang hanggan sa pagbulusok. Maraming salamat po. Ganda-ganda naman ng tula na yun. Sasamahan mo kami para mag-alay ng mga aklat mo, Joy. So, ganun talaga, no? Buong buo yung pag-ibig. Pierre, salamat sa sponsorship. Thank you, Pierre. Live streaming, naka-live stream. Oo. Pero pareho kayo ni Atom, ha? Ano, mahilig sa pusa. Yun mga anak na pusa. Oo. Nasa ano na tayo, paghahandog ng libro. So sa puntong ito, tatawagin po natin muli ang direktor ng ICW na si Ginoong Joey Bakiran, ang kinatawan ng Gantala Press na sina Roda Tahon at Faye Kasilawan, at ang author, of course, si Ma'am Joy, para sa paghahandog ng libro. Palakpakan po natin sila. Samahan niyo po kami sa entablado. Sir Joey, si Roda, si Ma'am Faye Cura. Ayan. Well, Next, ang pinaghahandugan ng Sintang Malapit, Sintang Malayo, ang kindergarten to high school classmates ni Joy, na pinamumunuan ni Mio Lejano Chongson, nandito rin po. Ayan. Classmates, Yung classmates daw, ayan. Mamaya meron silang iba pang ano. yes. Sige. May class picture yata mamaya. Oh, may classmates. Yes. Tatanggap ng field. Oh. Next, Atam ko. Representatives. Yay! yan po ang kindergarten to high school classmates ni Ma'am Jo. So makikita niyo po na magkakaedad po sila, 26 po silang lahat. Ayun na mga classmates. O ayan. So ayan. 57 years of friendship. 26 years. Joy. So since birth ito. O ayan. Dito na lang kami sa baba. Yan, para magkasya. So susunod na launching, dapat naka-high school uniform na ho kayo, ha? Ganda. Maraming salamat. Ikalawa naman ang pinaghandugan ng Kung Daratnan Pa Kitang Naghihintay, ang mga kasamahan ni Joy sa UP Periante na pinamumunuan ni na Chin San Juan at Nicolas Pichay. Naku, alagaan niyo ho si Nick Pichay kasi nung nakaraang launch may nangyari ho sa kanya. So hindi na ho natin siya pababayaang gumapang sa lusa. Ayan na. Okay, safe na safe ka, Nick. Yan na. Ang Chin? Periante, ito yung Periante. So, magkakaedad din ba to, Joy? 26 years old din. Okay. Yes, friends. Okay. Yan po ang mga kasamahan ni Joy sa Periante, no? Susunod yung pinaghandugan ng ang diary ni Joaquina, ang favorite ni na tita ni Joy Barrios na si Babe Barrios Romy. Sasamahan siya ng ninang ni Joy na si Henny Barrios C. May lahing Chinese pala kayo, Joy? Ay, yung tita mo lang. Okay. Tinatwak niya, di ba?
ang lahing Chinese. Ayan ako. Ito na lang sa baba. Birthday. Okay, sige. Sa harap na lang po, yan. Oo. Ayan na. Ganda ng family tree nila. No? And yesterday, today, and tomorrow. Ang ika-4 naman, ang paghahandugan ng koleksyon ng mga tula na muli sa Tag-Araw. Ang mga kababata sa teatro ni Joy na sina Bat Fajardo at To Austria. Ayan na. Kababata rin ba to, Joy? Walang na-link sa'yo dito? Ay. Meron. Pareho sila. Okay. Meron palang history. So, nandito po ang mga tatay ni Joy, ang atin ng national artist na Sir Rio Alma, at ang susunod na national artist si Professor Nicanor Chongson. I-claim na natin, sir. At least, sir, hindi nyo na kailangan mag-prepare ng critique. Nung nakaraang paglulunsad kasi, naglabas sila ng... binigyan sila ng assignment ni Joy na magbigay ng critique. At least hindi tayo nagkaroon ng lecture ngayon. Maraming salamat. Joy, samahan mo kami ulit sa pag-thank you ng mga sponsors. Sa ngalan po ng ICW, Gandala Press at CAL, nagpapasalamat kami sa inyong pagdalo. Salamat sa ating sponsors. Muli, ayan na naman, pagkitin uli para sulit lahat ang binigay nila. Dulcinea Gourmet, Ever Belena, Hello Glow, Zen Medispa, Anchet Creations, Silingan Coffee, Alipoha, Lisa Clemente, at Ralph Peña. So maraming Cake at salamat. bulaklak pala. At nandito na ang peryante kasi may handog silang, ayan, may pa-cake sila, Joy. At kailangan mong mag-wish. So kailangan natin kumanta. Atom, pamunuan mo na. Oh, ito na. Dito ba si Arban? Kailangan si Arban. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to Photo op. Picture muna. Hold on. Picture. Give. Wow. Thank you. Happy birthday ulit, Tita Joy. Happy birthday, Joy. So, hindi pa ho dyan natatapos ang party. So, i-turn over mo na, Joy, sa susunod na magiging host. Yes. So, ngayon ho ay syempre hindi naman kompleto ang party kung walang kainan. So, kakain po muna tayo at pagkatapos ang after dinner party ay host naman ni Astarte Abraham. So maraming salamat. Siyempre, nagpapasalamat tayo kay Tita Joy Barrios, ang maya. Salamat po for bringing us all together tonight.
Maraming salamat at mamaya si Atom mo kakain ng lasagna na earthworm. Yan. So panoorin nyo ang Eyewitness mamayang gabi pag uwi nyo po. Nandun siya sa TV mamaya. So maraming salamat, Joy. May paraffle pa ho at may sayawan at kantaan pagkatapos natin kumain. Maraming salamat. Happy birthday ulit, Joy. Thank you. Enjoy your dinner.